Pati na naman sa inyo mga kaibigan kong magaganda at gwapo. Pati na rin sa mga pangit na katulad ko. So ayun na nga sa mga katulad kong pangit na hindi pa nagkakajowan ako huwag kayong mawala ng pag-asa na ako may ipapakita sa inyo. So kanina nga napadpad na naman tayo sa palengke at ako'y naakit na bumili na ring papayang are. At yun nga habang ako'y naglalakad ako'y kanyang inaakit na sabi niya bilhin mo na ako para magmukha ka rin namang gwapo kahit hindi totoo. So ayun na nga dahil nga doon ay binili ko. At kanina nga pagbiyak may nakitang ganare. Buti na lang at magaling siyang umiwas hindi siya nahiwa. So tingnan niyong mabuti mga kaibigan. Ganare ang kanyang itsura. So wala siyang butong iba, seedless. Merong isang buto ayun napakaliit. So dalawa lang sila sa loob na nagkikwentuhan habang wala pang kumakain sa kanila So ang kulay na rin mga kaibigan ay kulay mapink-pink At dahil nga madilaw ang ating ilaw, medyo madilaw medyo naging madilaw din siyang tingnan. So sa mga hindi nakakaalam mga kaibigan, sa mga baguhan diyan ari yung tinatawag na mutya ng papaya. So mayroong klase na kulay puti naman na parang pabilog na parang bawang na may kuntel. Mayroon din mga klase na medyo pahaba. Subalit sila hindi naging bato So ang style sa ganda ring mutya kapag kayo ay nakakuha patutuyuin ninyo sa sikat ng araw. So dapat maganda ang pagkakatuyo upang siya hindi masira at tumagal. Dahil kapag hindi maganda ang kanyang pagkakatuyo sa sikat ng araw, yan madaling masira. Mamumugmog siya at magugutay-gutay. Magiging powder. So ang bisa nito mga kaibigan panghalina, pangakit. Kung ikaw medyo hindi naman kagwapuhan, ika nga katulad ko na wala namang ginawang pangit ang Diyos At isa na rin sa pinaniniwalaan ko gwapo daw ako sabi ng nanay ko. So ibig ko sabihin wala namang pangit daw pero sa totoo lang merong pangit katulad ko. Kaya naman yung mga pangit diyan na katulad ko na hindi pa nagkakasyota o hindi pa nakakaranas ng karoon ng love life sa kanilang buhay, huwag na kayong mag-aalala bumili lang kayo ng papaya at baka kayo may makuhang ganare. So bukod sa panghalina, kung gagamitin nyo sa hanap buhay ang mutya ng papaya rin magaling sa pambabae o pang chicks o panghalina ng mga kababaihan. Daladalahin mo lang yan kapag tuyo na at ikaw makakahalina ng mga kababaihan at doon maaring makapili ka ng iyong maliligawan at mga kasama mo habang buhay. Dahil kapag mayroong kanyan, kahit na ikaw hindi kagwapuhan at wala kang kaperahan, ang tingin sa iyo guwapo at kahali-halina ang iyong itsura para sa kanila. So syempre maliligo ka rin naman para bukod sa mahalina mo sila mabango ka. So ang mga mutya hindi na kailangan na dasalan o ritualan ng iba para gumana. Dahil kapag ikaw ay nakakuha niyan, yan para sa iyo talaga. So sa mga nagtatanong kung saan ko naman aray gagamitin So dahil ako may asawa na maring aray gamitin ko sa pambababae. Nako huwag kayo So aray maring gamitin ko sa negosyo, kaya naman maring ibigay ko sa taong kakilala ko na sa palagay ko hindi pa siya nakakaranas ng pag-ibig na maganda yung bang hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan lalagpas na sa kalendarya. Naku po, mukhang magpapari ata Sorry, kasama niyang buto napakaliit. Ika nga gakulangot mga kaibigan. So ang mutya ng papaya rin pinaniniwalaan na
malakas makapagpayak ng kababaihan, yan ay kung dadamihan mo at hindi mo sila siseryosohin. Ganda rin ang itsura niya mga kaibigan. So ang kulay niya na ipapink-pink talaga. At dahil nga tulad ng sinabi ko kanina na madilaw ang ilaw, nagkukulay dilaw siya. So tignan nyo, para siyang may utong. So tingnan nyo mga kaibigan ang kanyang utong. Kapag ikaw ay ganari at magaling kang gumamit, maaari ka makasipsip ng maraming utong. Subalit masama yan mga kaibigan, at yun nga, marami kang paluluhaing kababaihan. So isa lang at seryosohin nyo, at mahalin nyo habang kayo nabubuhay. At dahil nga kapag inabuso ninyo ang kanyang galing na taglay, darating ang araw kayo iiwanan nilang luhaan. Yun ang bisa ng mutya ng papaya kapag kayo nakakuha. Limang mutya ng hatid ay swerte sa pag-ibig. Una yung mutya ng sampagita. Kawangis ito ng sampagita. Karaniwan ang mga ito hindi pa nakabuka o yung bubot pa na naging bato na. Ibalot sa pulang tela at kwentasin. Kung ayaw kwentasin, pwede naman na ilagay sa isang maliit na sisidlan. Ang mahalaga ay nakadikit sa inyong mga katawan. Pangalawa, ang mutya ng susong dalaga. So maraming klase ng suso, mayroong matulis at mayroong mahaba. So ito yung susong dalaga na hindi naman kahabaan pero matulis din. Kapag nakakuha ka ng bato sa loob niyan, o kaya naman siya mismo naging bato, iyan ay matatawag din na mutya ng susong dalaga. Ganon din ang proseso, maaring kwentasin o kaya naman daladalahin na nakadikit sa inyong katawan. Sunod natin ang mutya ng nyog na maraming tubo. So ito yung nyog na maraming sumibol. So kung ang pangkaraniwan ng nyog na tumutubo sa isang bunga ng nyog ay isa, so kapag iyan ay sumibol marami, kunin ninyo at patuyuin at daladalahin. Magaling na pang-akit at panghalina. Sabayan mo ng kindat at ngiti sa dalaga. Tiyak sa'yo siya mahahalina. Sunod naman natin ang mutya ng papaya. Puting buto ito na makukuha sa loob ng papaya. Hindi ito katulad ng pangkaraniwang buto. Ang laki. Ito mas malaki na hugis. Hugis bilog na tilaga may kontil. Parang bawang ito, subalit may konting biyak. So hindi ito katulad ng ibang mutya na naging bato. Ang karaniwang mutya ng papaya hindi bato, kundi puting buton na malaki. So patuyuin ninyo mabuti sa sinag ng araw. Pag tuyong-tuyo na, ibalot sa plastic bago ibalot sa pulang tela. At ganon din ang proseso, maaaring kwentasin o kaya naman daladalahin na nakadikit sa inyong katawan. Sunod naman natin panlima, ang mutya ng dayap. Maaaring makuha mo ito sa loob ng dayap o kaya naman sa ilalim ng puno ng dayap. Ito ay buto ng dayap na naging bato. Magaling ito na pang-akit sa mga babae, lalo na kung sa oras ng pagkipag-usap mo sa iyong nililigawan o napupusuan, ilalagay mo ito sa iyong bibig. Isusubo mo ito na tilaga ikaw ay may candy sa loob ng iyong bibig. At kapag nga ginawa mo ito habang ikaw ay nakikipag-usap sa iyong nililigawan, tilaga laway na laway siya sa iyo at gusto ko niyang tikman. Oh my God! So ang mga mutyang ito ay magandang daladala ng mga lalaking halos hindi pinapansin ng mga kababaihan. Dahil kapag meron ka nito, kahit wala kang motorsiklo o auto o hindi paldo-paldo ang laman ng wallet mo, tiyak kong may mahuhumaling sa'yo.
Subalit paalala, huwag abusuhin ng kanyang bisa. Pumili lang ng isang babaeng tunay na mamahalin at hindi pa iyakin. Dahil kapag ginamit mo ito sa kalokohan o pang makarami, hindi maganda ang balik sa iyo niyan. Maaring ikapahamak pa ng iyong buhay. Paalala nga pala mga kaibigan, kapag kayo ay meron niyan at kayo ay mayroong nagugustuhan, ako huwag kayong torpe. Magsabi dahil kahit sa panahon ngayon na moderno na bibihira pa rin naman o konti lang ang babaeng nanliligaw at nagtatapat sa lalaki. Dahil kahit meron ka niyan at hindi ka marunong magsabi o magtapat sa iyong nagugustuhan o napupusuan, wala rin iyang silbi. At ayun nga ang bisa ng 5 butyang ating napag-usapan kapag kayo ay nakakuha. So mas magaling kung kayo mismo ang nakakuha at hindi ninyo pinili, sapagkat marami ngayon ang hinulma. So mag-ingat, nagastusan ka na hindi pa gumagana. Hanggang sa muli. Good luck, God bless, at ingat ho kayo palagi.